Mga kapatid, viral ngayon sa social media ang di umano'y bagong virus daw na kumakalat at mula na naman ito sa China, mga kapatid. Marami nagsasabi, ito daw ay fake news, hindi daw totoo, mga kapatid. Huwag daw masyadong magpapaniwala sa mga kumakalat basta-basta sa Facebook lalo na. Well, totoo naman mga tol na huwag tayo basta-basta magpapaniwala sa mga kumakalat ngayon, partikular mga kapatid sa social media, lalo na kung sino-sino lang nag-share niyan. So ito mga kapatid, papanoorin natin to mula sa isang news agency sa ibang bansa, mga kapatid, para etong panonoorin natin hindi manggagaling sa akin, tayo'y magbibigay lamang ng reaction video mula rito sa WION. Alright, WION mga kapatid Ayan, nasabi, 5 years after COVID outbreak, China has a mysterious virus outbreak. Sabi rito, according to reports, hindi sa akin galing to mga tol, binabasa lang natin to. According to reports, China has been battling an outbreak of human metapneumovirus or HMPV. As per the information available so far, HMPV causes symptoms similar to influenza as well as COVID-19. Okay, so according daw sa report mga kapatid, ang China daw ngayon ay naikipaglaban sa isang outbreak of human metapneumovirus or HMPV. Ang information daw ay ang symptoms daw nito mga kapatid ay katulad o similar sa influenza o kaya COVID-19. Well, anyway, alamin natin mga tol, etong balitang to, kasi mga kapatid, baka sinasabi ng iba, nagdudulot lang ito ng takot at pangamba sa mga mamamayang Pilipino. So mas maganda panoorin na lamang natin tong balitang to at bahala na kayo humusga kung ito ba'y may katotohanan o wala. Alright, so bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nearly 5 years after the COVID-19 outbreak, China may now have a mystery virus on the prowl. According to reports, China has been battling an outbreak of human metapneumovirus or HMPV. HMPV ang pangalan, human metapneumovirus. What is known about it? How dangerous is it? As per the information available so far, HMPV causes symptoms similar to influenza as well as COVID-19. However, unlike the two, it currently does not have any corresponding vaccine. Ganun din naman nung COVID, nung nagsisimula yun, wala rin tayong vaccine doon, di ba? How concerning is that? Let's first tell you more about what is known. According to experts, HMPV infections rose in mainland China over the past few days. In the northern province in China, reportedly the infection rate has shown an upward trend. So tulad ng COVID-19 mga kapatid, ito'y nagsimula rin sa China. Doon siya nagsimulang kumalat bago kumalat sa buong mundo. So itong sinasabing bagong sakit na kumakalat ay nagsimula sa mainland China, China na naman syempre, at sa ibang mga probinsya ng China. On Friday, China's Diseases Control Authority said that it was piloting a monitoring system for pneumonia, whose origin is unknown as of now. The Chinese medical body reportedly also said that cases of some respiratory diseases are expected to rise through the winter. Nagiging outbreak lang naman kasi mga kapatid ang isang sakit kapag talagang dumami o kumalat sa isang lugar, saka lang siya tinatawag na outbreak. Kasi mga tol, sa mga panahon natin ngayon lalong-lalo na taglamig, uso talaga yung pagkakaroon ng sipon, ubo, mga tol, yung mga simptomas na gano'n katulad ng sa COVID, di ba? Ubo, may barado ilong, masakit lalamunan, di ba? Normal yan sa pagkakaroon, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Pero eto kasi tinitignan nila mga kapatid, may na-detect silang virus, siguro viral infection siguro, na ngayon ay nagkaroon ng outbreak o kumalat. Pero as of now, eto pa lang ang report na ating nakukuha. It's reportedly to establish a dedicated system that can help the authorities set up protocols to handle unknown pathogens. Not just that, according to the state broadcaster CCTV, the National Disease Control and Prevention Administration is set to establish a separate procedure
for laboratories to report as well as for prevention agencies to verify and handle cases. You see, all of this is happening and is being closely looked at given the backdrop of the COVID-19 mayhem. Responding to this outbreak, the Deputy Director of Taiwan Centers for Disease Control, or CDC, has said that Taiwan is closely monitoring the virus as well. So minomonitor na rin to pati sa Taiwan, no? Or CDC has said that Taiwan is closely monitoring the virus as well. Why is that? As it suspects that the outbreak might also affect Taiwan. Meanwhile, in Hong Kong, a leading epidemiologist has recently reportedly said that levels of HMPV remained low even amid the outbreak in mainland China. Okay. But what is So good yun, no? Sa Hong Kong, mga kapatid, bababa pa rin yung mga ilang kaso ng HMPV kahit na nagkaroon na siya ng outbreak, no, sa China. Well, hindi natin maiiwasan o masisisi mga kapwa natin Pilipino, di ba, na mag-react agad, na mag-panic agad mga tol, o kaya magpakalat ng kung ano-ano dahil alam naman natin kung ano pinagdaanan natin, di ba? Ilang taon pa lang ang nakakalipas, 5 years, no? 5 years since 2020, mga kapatid, no? Nang tayo'y ma-lockdown at ang daming nawalan ng hanap buhay, ang dami talagang nahirapan. Though maraming nakakuha ng opportunity doon sa ano na yun, sa pangyayaring yun. Maraming talagang yumaman o kumita. Pero mga kapatid, napakarami naman din talaga yung mga nagbuwis, o hindi naman sabihin natin nagbuwis, no? Nasawi, no? Hindi nakaligtas. Marami din mga kapatid ang nawalan talaga ng hanap buhay at nahirapan, di ba? So, hindi natin maiiwasan na kumalat yung takot. Pero syempre, mas mabuti na yung na nanonood tayo ng mga ganitong klaseng balita kaysa yung nakikinig lang sa chismis, nakikinig lang sa kung ano-ano man yung mga ipinapakalat ng ibang mga tao, no, sa social media. Kasi yung iba dyan mga tol, ang gusto lang naman talaga nila, dumami yung engagement nila, yung likes nila, comment nila mga tol, di ba, para sa monetization nila. Ganun lang naman ang gusto ng mga yun exactly is HMPV and what do we know about it? According to the official of Taiwan So ito yung mga simptomas. CDC, it is a common type of respiratory virus that mainly causes more serious illness in young children and older adults, as well as those with compromised immune systems. In others, the symptoms of this infection are in fact quite similar to those of the common cold. You know. Simptomas nito ay kapareho lang din sa mga common cold, di ba? Mga simpleng sipon, sakit, lagnat, cough, fever, shortness of breath, o bronchitis in severe cases, pneumonia in severe cases. Pero ito yung mga sintomas niya, ubo, lagnat, ganyan, kinakapos ng paghinga. Therefore, symptoms commonly associated with HMPV include cough, fever, nasal congestion, and shortness of breath. However, clinical symptoms of HMPV infection may progress to bronchitis or pneumonia and are similar to other viruses that cause upper and lower respiratory infections. Now, can it turn deadly? According to the Chinese CDC, while the virus usually poses no major risks, those with pre-existing lung conditions like asthma, chronic obstructive pulmonary disease, etc., are at a higher risk of severe outcomes. How does it get transmitted? HMPV most likely gets spread from an infected person to others through secretions from coughing and sneezing and close personal contact such as touching or shaking hands. Normal, di ba? Katulad nung nangyari dati mga tol. Di ba? Sa pakikipag-contact, halimbawa, shake hands nga daw, touching, o kaya yung mga pagbahing, pag-atching, pag-ubo, di ba? Kaya kailangan pa rin mag-wear ng face mask sa lugar na yan. Good thing, no, wala pa naman yan dito sa Pilipinas at hindi tayo dapat magpakampante. No, hindi tayo dapat, wala yan, di totoo yan, fake news yan. Kailangan mo pa rin maging maingat. Diba? Kailangan pa rin natin maging maingat. Always bring alcohol pa rin mga tol. Diba? Sa sobrang matataong lugar, kailangan mo pa rin magdala ng face mask. Kasi syempre mga kapatid, hindi natin may iwasan. Habang naglalakad ka, for example, yung kasalubong mo, walang pakialam, bigla na lang uubo, bigla na lang babahing mga tol. Diba? Malay ba natin kung sa lupalop ng galing yun? Or even touching parts of the face after touching objects or surfaces which may be contaminated with the virus. I know what you're thinking. Sounds a lot like COVID-19, right? Tama. Perhaps sounds like a nightmarish deja vu.
nobody wants Tama. to play out in real life. Ayaw na natin maulit yun. Well, the similarities are simply hard to miss. However, there is one big difference, a crucial one, Okay. that Ano yun? stands out. The fact that HMPV has no vaccine as of now, nor does it have an effective cure. Medical experts, in fact, saying that it's still mostly unknown to the general public, and this makes a difference when it comes to raising awareness surrounding it. You see, it may be purely incidental that almost 5 years after official cases of COVID-19 were first recorded, that China is battling another virus outbreak. No, ayun ang pagkakaiba nila. Eto'y unknown pa, no? Hindi pa siya napag-aaralan at wala pa siyang vaccine, mga tol. Same lang din syempre nung COVID, pero yung COVID kasi nung nagsisimula pa siya, mga tol, talagang sobrang bilis kumalat no. So nagsimula din siya sa China. Ito nakakainis, mga tol, kung ano-ano kasing kinakain sa lugar na to, no. Kumakain ng panike, kumakain ng kung ano-ano, 'di ba? Minsan doon din kasi nakukuha yung mga sakit na yan. And same as COVID-19, mga tol, no. Sa China na naman nagmula, no. However, what happened then and what happens now can be separated by one factor, the factor of transparency. Natuto na tayo, no? Natuto na tayo, mga tol. At pag ito kumalat ulit at naging pandemic, mga kapatid, kapabayaan na talaga nating lahat 'yan. You see, there are several reports, critical accounts, suggesting that China had withheld critical information in the early stages of the COVID-19 outbreak. Diba? Yung transparency, hindi natin alam, hindi pa sinasabi ng China, mga tol. Yun ang problema. Kailangan nating maging aware. Ang problema, yung transparency, mga kapatid, tulad na nga ng sinabi rito. Several reports, critical accounts, suggesting that China had withheld critical information in the early stages of the COVID-19 outbreak. Diba kasi yung COVID-19, mga tol, medyo in-hold pa ng China yan. Hindi pa muna talaga nila sinabi kung ano yung virus na kumakalat. Diba? Hanggang sa may mga doktor na sila na mismo nagbunyag. So ganun din dapat dito. Dapat ipaalam na agad nila sa publiko yan. Not just that, as per investigations that were led post-COVID-19, researchers were said to have isolated and mapped the virus causing COVID-19. This was at least 2 weeks before Beijing revealed details of the virus to the world this time around. Will that change? Can China be expected to take the outbreak of HMPV a lot more seriously? Diba? Katulad nung dati, mga kapatid, no? 2 weeks pa ang nakalipas bago pa sinabi ng China yung details. So mas ma-detalye about dun sa COVID-19, mga tol. Dito, ito ba ite-take ng China seriously? Sabing ganun, mga kapatid, no? O baka ito'y itatago na naman nila tapos hindi nila ipapaalam sa publiko hanggang sa ayan na, kumakalat na, hindi na mapigilan, sa kanila sasabihin na may bagong virus na naman na kumakalat. Also, exercise transparency regarding the plausible dangers that the virus may be posing in China and beyond, as well as China's plans to tackle the virus should it turn even more severe in the coming days. Okay, mga kapatid, itong pinanood natin ay galing sa WION, no? WION to, mga kapatid, International News Agency to na WION. Ito'y pinagkakatiwalaan din, mga kapatid, no? Pero dito naman sa Pilipinas, no, ito ay galing naman sa Teleradyo Serbisyo. Ang sabi rito, alleged new disease outbreak in China, hindi daw totoo. Sino may sabi? OFW. No, isang OFW, overseas Filipino workers o kababayan natin na nagtatrabaho mismo sa China. No, ano sabi niya, mga kapatid? Sabi rito sa report, pinabulaanan ng isang overseas Filipino workers, OFW, sa Shanghai, China na si Leia Pearl Antonio ang social media post tungkol sa bago umanong virus outbreak sa bansa. Nilinaw naman ng Department of Health, DOH, na hindi pa kumpirmado ang international health concern, mga kapatid. So pinabulaanan yan ng isang Filipino workers. Pero syempre, mga kapatid, ang isang Filipino worker, overseas Filipino worker, so OFW, ordinaryong citizen lang din yan, mga tol. Hindi niya saklaw kung ano man yung nalalaman ng gobyerno at kung ano man yung balak ng gobyerno, kung ipapaalam niya sa publiko o hindi. Katulad na lamang, mga kapatid, nung napanood natin kanina sa WION, ang sabi doon sa COVID-19, 2 linggo, diba? Kumakalat na yung sakit pero 2 linggo hindi pinapaalam ng China at 2 linggo pa nakalipas.
no, bago pa yan ipaalam ng China. So etong balitang to mga kapatid about sa bagong virus na kumakalat, ito'y December 31. So wala pang isang linggo. So pwede talaga tong pabulaanan ng isang Filipino worker o OFW na hindi totoo yan, wala namang ganyan-ganyan dito. Syempre mga tol, hindi pa pinapaalam sa kanila. Yun lang din talaga yung nalalaman niya. Pero kung meron na talagang outbreak at ito'y nabalita nasa international news, nakakuha na sila ng mga balita, di ba? O bahala na lang kayo kung sino paniniwalaan ninyo mga tol. Pero ito, panoorin natin tong balitan to mula sa Teleradyo Serbisyo. Mula po sa Pilipinas, punta nga tayo ng China. Hindi po tungkol ito sa Pogo. Tungkol po ito sa umano'y kumakalat na, ang tawag dito? Kumakalat na virus o sakit. Umano pa lang yun, hindi pa sure. Puntahan natin si Ma'am Leia Pearl Antonio, ang OFW sa Shanghai sa China. Ma'am, good morning po. Si Steve Raz po sa programa ni Kabayan. Hello po sir, good morning po. Ma'am, ano po itong nababalitaan namin na may kumakalat na virus dyan po sa China? Ano po ang inyong obserbasyon dyan sa lugar po ninyo ngayon? Sa totoo lang po, kahapon ko po yan nalaman kasi po yung teacher ko po doon sa Pilipinas nag-chat po sa akin kung totoo po yan. So na-shock ako, ha? Buti pa kayo dyan sa Pilipinas kasi alam nyo kung ano yung nangyayari dito. Oo, kasi mga katol, nung kumalat sa Facebook, mga kapatid, na balita, ito rin mismo, yung galing sa Wiyon. So ito'y napanood ng marami, Pilipino, at malamang hindi napanood nitong kababayan nating OFW, kaya na-shock din siya, mga tol. Pero hindi natin to matatawag na, hindi natin matatawag na verification, no, na talagang hindi totoo mga kapatid kasi OFW siya dun maliban na lang kung nagtatrabaho din siya sa ospital o isa siyang doktor doon o kaya nagtatrabaho siya sa WHO, mga ganung mga bagay, di ba? Kami po ay wala, hindi po siya totoo, hindi po siya totoo po. Saan to kumalat, ma'am? Social media? Ibig sabihin fake news? Sa totoo po kasi po winter ngayon Kahit itong reporter mga tol, hindi pa rin niya napapanood itong sa balita dito sa Wiyon. So ito'y kumakalat pa lamang sa Facebook, share lang mga ganon. So Okay. talagang nagkakasakit. Kagaya ko, kagagaling ko lang sa sakit kasi nga nalamigan. So, yun po. So So, pag... kaya go ahead po, go ahead. wag po kayong maniwala sa mga post po sa Facebook. Usually po sa Facebook talaga yun kumakalat Correct, oo. Kasi normal lang po, yes po, normal lang po talaga siya na may mga nagkakasakit, lalo na po ngayong winter or autumn. Autumn po yan siya nagsa-start, autumn to winter. Okay, so ang sinasabi mga kapatid ng kababayan natin sa OFW mga tol ay hindi totoo yung virus na yun. Malamang mga kapatid ay yan ay batay sa kanyang obserbasyon, batay sa nakikita niya sa kapaligiran o sa kung ano man ang pinag-uusapan ngayon. No? So yun ang para sa kanya, 'di ba? Kasi hindi pa naman talaga ganun katunog etong balitang to mga kapatid, kahit nga etong reporter ay hindi pa rin niya alam, no? So lahat naman tayo ay napanood lang to dito sa Wiyon. Ang pangalan nga ng virus na yon is Human Metapneumovirus or HMPV. Na mukhang etong reporter at saka yung kausap niyang OFW ay hindi rin alam na kung anong klaseng virus yung kumakalat, no? Eto may pangalan na nga di ba? Sabi rito, according to reports o ayon daw sa ulat, China has been battling an outbreak of human metapneumovirus or HMPV. As per the information available so far, HMPV causes symptoms similar to influenza as well as COVID-19. But again mga kapatid, hindi pa rin natin to kailangan na ipag-alala pa ngayon. Sa ngayon, kailangan ay maging relax ka muna, no? Kakatapos lang ng celebration natin na New Year, nagsisimula pa lang ang taon. Hintayin natin mga tol magkaroon ng mga karagdagang reports dyan, lalong-lalo na ng World Health Organization o WHO bago ka
alam mo yon, pag-isipan o pagplanuhan na kung ano ang mga gagawin mo, 'di ba? Pero sana mga kapatid, syempre panalangin natin, wag nga ito matulad no sa COVID-19 na kumalat talaga sa buong mundo at nagdulot ng pagbagsak ng ekonomiya ng maraming bansa, mga kapatid. Pero ano ba naman 'yan, China? Ikaw na naman. Ikaw na naman, China. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.